Isang pangalan ang humatak kay Maricela Alcantara mula sa madilim na bangungot. Leo Vergara. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang kanyang hininga. Malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo, at ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa loob ng kanyang dibdib. Kahit gising na, malinaw pa sa kanyang isipan ang imahe, isang luma at maalikabok na folder, at ang pangalang iyon na nakasulat sa takip. Isang kasong matagal na niyang ibinaon sa pinakasulok ng kanyang alaala. Isang multo na hindi niya matakasan. Bumuntong hininga si Sela, pilit na iwinawaksi ang alaala. Kinuha niya ang cellphone sa bedside table. 6:00 na ng umaga. May maaga siyang meeting. Kailangan niyang maging si Atty. Alcantara, ang T.I.'s Queen inang Alcantara Reyes Law Firm. Walang puwang sa mundo niya ang mga bangungot at kahinaan. Pagbaba niya sa lobby ng kanyang kondo, isang lalaki ang nakasandal sa pader, nakasuot ng itim na polo shirt at slacks. Matangkad ito, maganda ang pangangatawan, at may isang ngiti sa labi na tila kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Pero hindi siya kahit sinong babae. Siya si Sela. At ang lalaking ito ang bago niyang sakit ng ulo. Good morning, Ma'am Sela, bati nito sa isang masiglang boses na hindi bumagay sa umaga. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya papunta sa maliit na coffee station sa lobby para kumuha ng kanyang espresso. Kailangan niya ito. Kailangan niya ng pampagising. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang paglapit ng lalaki sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nabangga siya nito. Natapon ang mainit na kape sa puting-puti niyang blouse. Ano ba, sigaw ni Sela, hindi napigilan ang inis. Napatingin siya sa mansa sa kanyang damit, pagkatapos ay sa lalaking may kasalanan nito. Inaasahan niyang makikita ang pag-aalala o paghingi ng tawad sa mukha nito, pero ngiti pa rin ang sumalubong sa kanya. Isang nakakalokong ngiti. Sorry, ma'am, sabi ng lalaki, pero ang tono nito ay walang bahid ng pagsisisi. Mukhang kailangan mo ng kape at ng bagong bodyguard, ma'am. Sa kabutihang palad, isa lang ang kailangan mong palitan. Napapikit si Sela at huminga ng malalim. Kailangan niya ng pasensya. Maraming pasensya. Ito si Elian Vergara, ang bodyguard na itinalaga sa kanya ng kumpanya, matapos siyang makatanggap ng ilang di magandang mensahe nitong mga nakaraang linggo. Sa unang araw pa lang nito kahapon, alam na niyang magiging problema ito. Masyadong pamilyar. Masyadong makulit. Masyadong masayahin. Just stay out of his way, Jimmy Vergara, malamig niyang sabi, at tinalikuran na ito para bumalik sa kanyang unit at magpalit ng damit. Sa loob ng sasakyan, lalong uminit ang ulo ni Sela. Habang abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet, biglang umalinggaw sa buong sasakyan ang isang malambing at medyo luma ng love song. Napatingin siya ng masama kay Elian na siyang nasa driver's seat. Pwede bang patayin mo yan, utos niya. Bakit, ma'am? Pampatanggal ng stress, sagot ni Elian at kumindat pa sa rearview mirror. Isipin niyo na lang, theme song natin. Wala tayong natin, Jimmy Vergara. At hindi ako na-stress. Talaga, ma'am? Kasi ang kilay niyo, halos magkadikit na, biro pa nito. Relax lang kayo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Consider me your official boyfriend for security purposes, of course. Hindi na nakasagot si Sela. Kung hindi lang niya kailangan ng security, matagal na niyang inihagis palabas ng sasakyan ang lalaking ito. Ibinaba na lang niya ang divider sa pagitan nila at sinubukang mag-focus muli sa kanyang trabaho. Pero ang ngiti at boses ni Elian ay tila naiwan sa isipan niya, isang dagdag na iritasyon sa umaga niyang sinimulan ng isang masamang panaginip. Pagdating sa opisina, isang matandang lalaki ang naghihintay sa kanya. Payat ito, nakayuko ang mga balikat at baka sa mukha ang matinding pag-aalala. Ito si Mang Jose, ang pro bono case na tinanggap niya. Isang simpleng accountant na inakusahan ng malaking kumpanya ng pandaraya. Attorney Sela, bati nito, nanginginig ang boses. Salamat po sa pagtanggap sa kaso ko. May kung anong kumurot sa puso ni Sela habang tinitingnan niya ang matanda. Sa lahat ng mayayaman at makapangyarihang kliyente niya, kay Mang Jose siya nakaramdam ng kakaibang simpatya. Nakikita niya rito ang isang taong walang kalaban-laban, biktima ng isang sistema na madalas pumanig sa malalakas.
Huwag po kayong mag-alala, Mang Jose, sabi ni Sela, at sa unang pagkakataon sa buong umaga, naging totoo ang kanyang boses. Ipananalo natin ito. Pangako ko yan. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang inis na dulot ni Elian at ang kaba mula sa kanyang panaginip ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang kontrolado. Sa korte, siya ang reyna. Nang paalis na si Mang Jose, pumasok ang kanyang boss at partner na si Atty. David. Ngumiti ito sa kanya, pero may bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Good luck sa bagong kaso mo, Sela, sabi nito. Narinig kong si Mang Jose na ang kliyente mo. As can handle it, may kumpiyansang sagot ni Sela. Tumango si Atty. David. Lumapit ito at bumulong, sapat lang para marinig niya. Alam ko. Pero gusto ko lang malaman mo. Ang kalaban mo sa kasong ito ay si Ricardo Villena. Ang may-ari ng Villena Corp. Bahagyang nanigas si Sela. Ricardo Villena. Isa sa mga pinakamakapangyarihang business tycoon sa bansa. Napansin ni Atty. David ang reaksyon niya. Sela, mag-ingat ka, seryosong sabi nito. Ang taong iyan hindi siya naglalaro. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Sela, mas matindi pa kaysa sa dala ng kanyang bangungot kanina. Bigla, ang presensya ng makulit na bodyguard na naghihintay sa labas ng kanyang opisina ay hindi na lang isang iritasyon. Baka ito na rin ang kanyang tanging kaligtasan. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Elian Vergara sa sandaling isinara niya ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Ang masayahin at makulit na bodyguard ni Atty. Sela Alcantara ay naglaho at ang naiwan ay isang lalaking may mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang apartment niya ay simple lang, halos walang palamuti. Isang kama, isang maliit na mesa at isang upuan. Taliwas sa inaasahan sa isang taong tila puno ng buhay ang personalidad. Kinuha niya ang isang basong tubig at naupo sa gilid ng kama. Mula sa ilalim ng unan, kinuha niya ang isang luma at medyo lukot ng litrato. Nasa litrato ang isang binatang nakangiti, mga 18 taong gulang, may hawak na diploma. Ang mga mata nito ay puno ng pangarap. Malapit na, pamangkin, bulong ni Elian sa hangin, ang boses niya ay malalim at puno ng lungkot. Hinaplos niya ang mukha sa litrato. Malapit na, Leo. Makakamit din natin ang hustisya. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng kwarto, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat. Ang pagiging bodyguard ni Sela ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Isang plano na matagal na niyang binuo. Si Atty. Alcantara ang susi. Kailangan niyang mapalapit dito. Kailangan niyang malaman ang lahat ng nalalaman nito. Kahit na ang kapalit ay ang pagsuot ng isang maskara araw-araw. Kinabukasan, habang si Sela ay abala sa kanyang opisina, kasama si Mang Jose, si Elian naman ay tahimik na nakatayo sa labas, tila isang ordinaryong bantay. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto, at ang kanyang pandinig ay nakatutok. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa, hindi mas malaki sa isang barya. Isang bahagyang pagpindot, at ang boses mula sa opisina ni Sela ay malinaw na niyang naririnig sa kanyang halos hindi makitang wireless earpiece. Narinig niya ang lahat. Ang mga detalye ng kaso ni Mang Jose, ang mga dokumentong nawawala, ang takot sa boses ng matanda. At pagkatapos, narinig niya ang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ricardo Villena. Napatiim ang bagang ni Elian. Ang pangalang iyon. Ang pangalang iyon ang huling nabanggit ni Leo sa kanya bago mangyari ang lahat. Bigla, nagbalik sa kanyang isipan ang isang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Isang tawag sa telepono hating gabi. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. N.T. Vergara. We regret to inform you, there's been an accident. Isang aksidente. Ganoon na lang kadali. Isang hit and run, case closed. Walang testigo, walang ebidensya. Nang subukan niyang mag-apela, nang subukan niyang sabihin na may iniimbestigahan si Leo tungkol kay Villena, isang batang piskal ang humarap sa kanya. Isang babaeng malamig ang mga mata, walang panahon para sa mga teorya ng isang naglulukang tiyuhin. The evidence points to an accident, sir. The case is closed.
Napapikit si Elian, pilit na iwinawaksi ang sakit. Ang piskal na iyon si Atty. Maricela Alcantara. Ang babaeng pinaglilingkuran niya ngayon. Ang babaeng kailangan niyang protektahan. Ang kabalintunaan ng lahat ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Gabi na nang matapos si Sela sa kanyang trabaho. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ni Elian ang pagod sa mukha nito. Nakasandal ito sa kanyang upuan, nakapikit at minamasahe ang kanyang sentido. Sa sandaling iyon, hindi ito ang key ice queen na kinatatakutan sa korte. Isa lang itong babaeng pagod at, sa tingin ni Elian, malungkot. Nag-iisa. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman. Dapat galit ang nararamdaman ko para sa'yo, bulong niya sa sarili. Pero bakit parang naawa ako? Napailing siya. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. May misyon siya. Para kay Leo. Nang tumayo si Sela para umuwi, mabilis na ibinalik ni Elian ang ngiti sa kanyang labi. Ready na po, Ma'am Sela? Ihahatid ko na po kayo sa inyong kaharian, masigla niyang sabi nang buksan niya ang pinto ng opisina. Nakita niya ang bahagyang inis sa mukha ni Sela, pero may iba pa siyang nakita, isang kislap ng pagod na hindi nito maitago. Hindi na ito sumagot at nauna ng maglakad. Tahimik siyang sumunod, pinapanatili ang distansya pero laging alerto. Habang naglalakad sila sa tahimik na hallway, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito habang patuloy na nakabantay kay Sela. Ang mensahe ay maikli lang pero sapat na para mapatigil siya. Ang kliyente ni Alcantara. Siya ang susi. Pero delikado. Napatingin si Elian sa likod ni Sela na ngayon ay naghihintay na sa tapat ng elevator. Ang babaeng ito, ang kasong hawak nito, at ang matandang accountant lahat ay konektado. Ang landas na tinatahak niya ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. At nasa gitna ng lahat si Sela. M.T. Vergara, ano pang hinihintay mo? Tanong ni Sela, na nakakunot ang noo. Mabilis na ibinulsa ni Elian ang cellphone at ngumiti. Sorry, ma'am. May nag-text lang. Sabi, ingatan ko raw po kayo ng mabuti. Kinabukasan, papunta na sila sa korte para sa unang hearing ng kaso ni Mang Jose. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Para kay Sela, ang tensyon ay dulot ng bigat ng kasong hawak niya at ang pangalang Ricardo Villena na umuukil-kil sa kanyang isipan. Sa kanyang tabi, sa driver's seat, si Elian ay tila walang pakialam sa mundo. Alam nyo, Ma'am Sela, biglang sabi nito, binasag ang katahimikan. Kung mananalo kayo sa kasong to, dapat may premyo ako. Napataas ang kilay ni Sela, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak niya. At bakit ka magkakapremyo? Ako ang magtatrabaho, hindi ikaw. Siyempre. Ako ang good luck charm nyo, sagot ni Elian, kasabay ng isang mabilis na kindat sa rearview mirror. At saka, ang stress nyo, stress ko na rin. Partner kaya tayo. Napabuntong hininga na lang si Sela. Sa loob ng halos isang linggo, ganito na palagi ang eksena nila. Ang lalaking ito ay hindi naubusan ng mga biro at banat. Kahit anong sungit ang ipakita niya, tila tumatalbog lang ito kay Elian. At ang mas nakakainis, may isang maliit na bahagi sa kanya na unti-unti nang nasasanay sa presensya nito. Nasa kahabaan sila ng isang medyo hindi pamilyar na daan, isang shortcut na sinabi ni Elian para makaiwas sa traffic. Nakatutok ang atensyon ni Sela sa kanyang binabasa nang bigla niyang naramdaman ang pagbagal ng sasakyan. Anong problema? Tanong niya, medyo iritado. May truck sa unahan, ma'am. Nakaharang, sagot ni Elian. Ang boses nito, sa unang pagkakataon, ay nawala ng himig ng pagbibiro. Seryoso ito. Tumingin si Sela sa labas. Isang malaking 10-wheeler truck ang nakaharang sa kalsada, at tila walang balak umalis. Walang ibang sasakyan sa paligid nila. Bigla, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang yumanig sa likuran ng kanilang sasakyan. Isang itim na van ang bumangga sa kanila. Kasunod nito, bumukas ang mga pinto ng van at ng truck sa unahan. Mula roon, lumabas ang 6 na lalaking nakatakip ang mga mukha. Lahat ay maihawak na tubo at baseball bat. Nanlaki ang mga mata ni Sela.
Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Hindi ito pagnanakaw. Sila ang sadya ng mga ito. Elian, sigaw niya, ang boses ay puno ng takot. Ngunit ang Elian na lumingon sa kanya ay hindi na ang makulit na bodyguard na kilala niya. Ang mga mata nito ay matalim. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang buong postura niya ay nagbago. Yuko, iisang salita lang ang lumabas sa bibig nito. Isang utos. Bago pa man makakilos si Sela, isang malakas na palo ang bumasag sa salamin sa bintana sa kanyang tabi. Napatili siya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kamay ni Elian sa kanyang balikat, arahas ngunit protektado, at itinulak siya pababa sa sahig ng sasakyan. Diyan ka lang. Huwag kang aalis, sigaw ni Elian. Kasunod nito ay ang pagbukas ng pinto sa driver's side. Mula sa kanyang posisyon, narinig ni Sela ang lahat. Ang malalakas na sigaw. Ang tunog ng metal na tumatama sa metal. Ang mga ungol ng sakit. Ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa semento. Ang bawat kalabog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Takot. Purong takot ang naramdaman niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang isa lang itong masamang panaginip. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Elian sa gitna ng kalsada. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. May isang maliit na hiwa sa kanyang pisngi na dinadaluyan ng dugo. At sa paligid niya, nakahandusay ang 6 na lalaki. Lahat ay walang malay at tila dumaan sa isang bagyo. Hindi ito ang Elian na nagpapatugtog ng love songs. Hindi ito ang Elian na nagbibiro tungkol sa pagiging official boyfriend. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero. Isang mapanganib na estranghero. Ang mga mata nito ay madilim at walang emosyon habang tinitingnan ang mga katawang nakahandusay. Malamig. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At sa isang iglap, nagbalik ang Elian na kilala niya. Ang tensyon sa mukha nito ay nawala, napalitan ng pag-aalala. Lumapit ito sa nakabukas na pinto ng sasakyan. Ang dugo mula sa kanyang noo ay tumulo sa aspalto. Ma'am Sela, okay ka lang ba? Tanong nito, ang boses ay mahinahon na ngayon pero may bahid ng pagod. Huminga ito ng malalim bago nagsalitang muli at sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay may bigat. Isang pangako. Isang babala. Mula ngayon, hindi ka nahihiwalay sa akin. Nakatitig lang si Sela sa kanya, hindi makapagsalita. Ang takot sa kanyang sistema ay unti-unting napapalitan ng pagkamangha, pagkalito, at isang damdaming hindi niya pa kailanman naramdaman para kaninuman. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng maraming taon sa isang iglap, nagsimula itong magpakita ng mga bitak. Hindi na sila tumuloy sa korte. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa mga pulis na dumating, isang desisyon ang ginawa ni Elian, uuwi sila. Walang tanong-tanong. Walang argumento. Sumunod na lang si Sela, ang isip niya ay blanko pa rin, ang mga imahe ng karahasan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagdating sa kanyang kondo unit, doon lang nagsimulang bumalik ang lakas sa kanyang mga tuhod. Nanginginig siya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na ngayon pa lang niya tuluyang nararamdaman. Umupo ka muna, ma'am, sabi ni Elian, ang boses ay mahinahon. Inalalayan siya nito papunta sa sofa. Ang paghawak nito sa kanyang braso ay magaan pero matatag. Napatingin si Sela sa kanya. Ngayon niya lang napansin nang malapitan ang mga pinsala nito. May pasa na namumuo sa gilid ng panga nito, at ang hiwa sa kanyang noo, kahit nalinis na, ay medyo namamaga pa rin. Pero ang mas napansin niya ay ang pag-aalala sa mga mata nito, isang tunay at hindi dibuat-buat na pag-aalala. Kukuha lang ako ng first aid kit, sabi ni Elian. Naiwan si Sela na mag-isa sa sala. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Siya si Attorney Maricela Alcantara. Ang B.I.'s Queen. Sanay siyang kontrolado ang lahat. Ang kanyang emosyon, ang kanyang karera, ang kanyang buhay. Pero sa isang iglap kanina, nawala ang lahat ng kontrol na iyon. Isinuko niya ang kanyang kaligtasan sa lalaking ilang araw pa lang niyang kilala. Ang lalaking walang ginawa kundi inisin siya.
Bumalik si Elian na may dalang first aid kit. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nila. May masakit ba sa'yo, ma'am? Tanong niya, ang boses ay malumanay. Kahit maliliit na galos, kailangan nating gamutin. Umiling si Sela. Pagkatapos ay tumingin siya sa noo ni Elian kung saan naroon ang hiwa. Walang nagsalita, pero kinuha niya ang first aid kit. Kumuha siya ng bulak na may povidone iodine. Umupo ka, utos niya, ang boses ay formal, pero nawala na ang lamig. Nagulat si Elian pero sumunod ito. Umupo ito sa sofa, at lumuhod si Sela sa harapan nito para maging magkapantay sila. Dahan-dahan, at may panginginig pa rin sa kamay, sinimulan niyang linisin ang sugat nito. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Naamoy ni Sela ang banayad na pabango ni Elian, na nahaluan na ngayon ng pawis at ng amoy ng dugo. Naramdaman niya ang titig nito sa kanya, at hindi niya magawang salubungin iyon. Nakatutok lang ang kanyang mga mata sa ginagawa niya. Bawat haplos ng bulak sa balat nito ay nagpapadala ng kakaibang kuryente sa kanyang mga daliri. Ang puso niya, na kanina lang ay kumakabog sa takot, ngayon ay kumakabog sa ibang dahilan. Isang dahilan na hindi niya maintindihan at ayaw niyang aminin. Kilig. Isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Hindi ko alam na marunong ka palang manggamot, basag ni Elian sa katahimikan. Huwag kang malikot, iyon lang ang sagot ni Sela. Matapos lagyan ng band-aid ang sugat, mabilis siyang tumayo at lumayo, pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan nila. Tumayo rin si Elian at nagtungo sa kusina. Napansin ni Sela na ang kusina niya, na laging malinis at bihirang gamitin, ay tila nagkaroon ng buhay sa presensya nito. Binuksan nito ang kanyang refrigerator, na halos walang laman kundi tubig at ilang prutas. Hindi ka pa kumakain, sabi ni Elian. Magluluto ako. Hindi na nakapalag si Sela. Pinanood niya lang ito habang kumikilos ito sa kanyang kusina na para bang sanay na sanay ito. Naghanap ito ng bigas, ng manok sa freezer, ng luya at bawang. Maya-maya, ang kanyang malinis at walang amoy na kondo ay napuno ng nakakagutom na bango ng arroz caldo. Habang kumakain sila sa katahimikan, hindi napigilan ni Sela ang magsalita. Salamat, mahina niyang sabi. Ngumiti si Elian, isang totoong ngiti na walang halong biro. Trabaho ko to, Sela. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan ng walang imaam. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito kinontra. Ngayon lang may nag-alaga sa ng ganito, halos pabulong niyang pag-amin. Isang napakalaking pag-amin para sa isang taong laging nagpapakita ng lakas. Tumagal ang titig ni Elian sa kanya bago ito sumagot. Lahat ng tao kailangan ng taga-alaga. Gabi na. Pinilit ni Sela na matulog, pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang basag na salamin at ang matalim na tingin ni Elian. Bumangon siya para uminom ng tubig. Paglabas niya ng kwarto, natigilan siya. Sa sofa, nakaupo si Elian pero tulog na ito. Nakasandal ang ulo nito sa headrest, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi ito umuwi. Binantayan siya nito. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa puso ni Sela. Ang pader na buong araw niyang pilit na itinatayo muli ay tuluyan ng gumuho. Pumasok siya muli sa kanyang kwarto, hindi para kumuha ng tubig, kundi para kunin ang isang makapal na kumot. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na lalaki. Maingat niyang inilagay ang kumot sa ibabaw nito. Sa kanyang pagyuko, naamoy niya muli ang pabango nito. Aalis na sana siya nang bigla, sa isang mabilis na kilos, nahawakan ni Elian ang kanyang kamay. Nagulat si Sela. Gising ito. O baka nagising sa kilos niya. Nagmulat ng mata si Elian, ang mga ito ay antok pa, pero ang hawak sa kanyang kamay ay mahigpit. Hindi ito nagsalita ng malakas, tanging isang bulong lang na puno ng pagod at kung anong emosyon na hindi pa kayang pangalanan ni Sela. Dito ka lang, sabi nito. Huwag kang aalis. Nakatayo lang doon si Sela, ang kamay ay hawak ng sa kanya, ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, alam niyang may nagbago na. At hindi na niya ito maibabalik pa. Gising si Elian nang hawakan niya ang kamay ni Sela. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya tulog. Idinlip lang niya ang kanyang mga mata, pero ang bawat pandaman niya ay alerto, nakabantay. Naramdaman niya ang paglapit nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo nito.
At naramdaman niya ang kumot na dahan-dahan nitong inilapat sa kanya. Isang simpleng kilos, pero para kay Elian, iyon ay isang malaking bagay. Ang Ice Queen na nag-aalala para sa kanya. Nang hawakan niya ang kamay nito, naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila nayanig din. Paano kita mamahalin kung ikaw ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan habang nakatitig siya kay Sela sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang babaeng ito, ang piskal na nagwalang bahala sa kaso ni Leo, ang target ng kanyang misyon, ay siya ring babaeng nag-aalaga sa kanyang mga sugat. Siya ring babaeng pinoprotektahan niya ngayon gamit ang sarili niyang buhay. Binitawan niya ang kamay nito. Bumalik ka na sa kwarto mo, Sela. Matulog ka na. Ligtas ka dito. Tumalikod si Sela at pumasok sa kwarto ng walang imik. Naiwan si Elian sa sala, gulong-gulo ang isip. Ang plano niya ay simple lang, gamitin si Sela para makalapit kay Velena at makuha ang hustisya para kay Leo. Pero hindi kasama sa plano ang mahulog ang loob niya dito. Hindi kasama sa plano ang makaramdam ng pagkakasala sa tuwing tititigan niya ito. Kinabukasan, habang si Sela ay naliligo, ginamit ni Elian ang pagkakataon para tawagan ang kanyang impormante. Lumabas siya sa balcony para hindi marinig. Anong nakuha mo? Tanong niya, seryoso ang boses. Delikado ang pinasok mo, Elian, sabi ng boses sa kabilang linya. Yung van na ginamit sa pag-atake, nakarehistro sa isang shell company. At ang shell company na iyon? May koneksyon sa isang construction firm na laging nananalo sa bidding ng Velena Corp. Malinis ang pagkakagawa, pero kung susundan mo ang pera, lahat ng daan, pabalik kay Ricardo Velena. Napatiim ang bagang ni Elian. Tama ang hinala niya. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi kayang paikutan ng mga abogado niya. Mahirap yan. Pero may isa pa. Ang accountant, si Mang Jose, hindi lang siya basta napagbintangan. May hawak siyang mga dokumento. Yun ang dahilan kung bakit gusto siyang patahimikin ni Velena. At kung bakit dinamay si Alcantara. Napatingin si Elian sa nakasaradong pinto ng kwarto ni Sela. Nasa mas malaking panganib ito kaysa sa inaakala niya. At siya, na dapat ay ginagamit lang ito, ay lalong nag-aalala para sa kaligtasan nito. Paglabas ni Sela mula sa kwarto, nakahain na ang almusal. Itlog, sinangag at kape. Isang normal na umaga na taliwas sa gabi ng karahasan. Saan ka natuto ng lahat ng to? Tanong ni Sela habang kumakain sila. Pagluluto, pakikipag-away, hindi ka isang ordinaryong bodyguard. Isang direktang tanong. Isang butas na pwedeng pasukan ng katotohanan. Pero umiling si Elian at ngumiti, ang peking ngiti na sanay na siyang isuot. Mahabang kwento, maam. Sabihin na lang nating marami akong naging trabaho noon, pagsisinungaling niya. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Bawat pagsisinungaling ay tila isang maliit na laso na sumisira sa kung anuman ang namumuo sa pagitan nila. Nakita niya ang bahagyang dismaya sa mga mata ni Sela, pero hindi na ito nagtanong pa. Nasa opisina na sila ng may hindi inaasahang bisita. Bumukas ang pinto ng opisina ni Sela at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit, at may isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ricardo Velena. Agad na tumayo si Elian, ang katawan ay naging alerto. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na iyon para malaman ni Elian na ang lalaking ito ay mapanganib. Attorney Alcantara, it's a pleasure to finally meet you, sabi ni Velena, inaabot ang kamay kay Sela. I heard about the unfortunate incident yesterday. I hope you're okay. I'm fine, Ginty Velena. What can I do for you? Sagot ni Sela, professional at malamig. Ngumiti si Velena. I just want to offer settlement for your client, Lim Jose. A generous amount. Para matapos na ang lahat ng ito ng mapayapa. If my client is innocent. We're not settling, matigas na sabi ni Sela. Nawala ang ngiti sa mukha ni Velena. Tumingin ito kay Elian na nakatayo sa likod ni Sela na parang isang anino. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri siya.
Magaling ang bodyguard mo, attorney, sabi ni Villena, pero ang mga mata nito ay nakatutok kay Elian. Isang babala ang nakatago sa mga salitang iyon. Siguraduhin mong tapat siya sa'yo. Pagkaalis ni Villena, naiwan ang lamig sa hangin. Alam ni Elian na ang pagbisitang iyon ay hindi isang alok. Iyon ay isang banta. At ang banta ay hindi lang para kay Sela. Para rin sa kanya. Alam ba niya kung sino ako? Tanong ni Elian sa sarili. Hindi. Impossible. Pero ang tingin na iyon parang may alam si Villena. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil kung alam ni Villena kung sino siya, alam din nito na ang paghihiganti, hindi lang proteksyon, ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang pagbisita ni Ricardo Villena ay nagsilbing gasolina sa apoy na nag-aalab sa loob ni Sela. Ang banta sa likod ng mga salita nito ay hindi niya ininda, sa halip, mas lalo siyang naging determinado. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapatunay na inosente si Mang Jose. Naging personal na ito. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Sela ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kaso. Nagpupuyat siya sa opisina, kasama si Elian na tahimik na nagbabantay sa isang sulok. Nagbago na ang samahan nila. Wala na ang mga nakakainis na biro, napalitan iyon ng isang tahimik na pag-unawa. Nagdadala si Elian ng kape para sa kanya, tinitiyak na kumakain siya. At si Sela naman, hinahayaan niya ito. Hinahayaan niyang makita ni Elian ang isang panig niya na walang ibang nakakita noon, ang Sela na pagod, ang Sela na minsan ay nanghihina. Isang gabi, tumawag si Mang Jose. Nanginginig ang boses nito. Attorney, may naalala po ako, sabi ng matanda. May isang bodega po ang kumpanya sa Maista. Mesa. Doon po tinatago ang mga lumang dokumento. Baka nandoon po yung logbook na hinahanap natin. Ito na ang hinihintay ni Sela. Isang posibleng breakthrough. Mang Jose, manatili lang po kayo sa bahay ninyo. Huwag po kayong aalis. Ako na po ang bahala, sabi ni Sela. Pero attorney, delikado po roon, babala ng matanda. Kasama ko po si Elian, mabilis niyang sagot, at sa pagsabi niya noon, isang katiyakan ang naramdaman niya. Hindi naging madali ang pagkuha ng search warrant, pero sa tulong ng impluensya ni Atty. David, nakuha nila ito. Kinagabihan, kasama ang 2 pulis, pinuntahan nila ni Elian ang bodega. Ang bodega ay luma, maalikabok, at amoy papel na nabubulok. Nagkalat ang daan-daang kahon na puno ng mga folder at dokumento. Tila isang libingan ng mga nakalimutang transaksyon. Mag-umpisa tayo saan? Tanong ni Elian habang inilawan ng kanyang cellphone ang madilim na paligid. Sa simula, determinadong sagot ni Sela. Nagsimula sila sa mga kahon na mailabel na pinakalumang taon. Oras ang lumipas. Ang alikabok ay dumikit na sa kanilang mga damit. Ang pagod ay nagsimula ng maramdaman ni Sela. Pakiramdam niya ay naghahanap sila ng isang karayom sa isang dambuhalang bunto ng dayami. Sela, magpahinga ka muna, sabi ni Elian, inaabutan siya ng isang bote ng tubig. Hindi. Malapit na to, nararamdaman ko, sabi niya, kahit na ang sarili niya ay hindi na sigurado. At pagkatapos, sa isang kahon na nakatago sa pinakasulok, nakita niya ito. Isang itim na lubok na mas makapal kaysa sa karaniwan. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga listahan ng mga numero at pangalan na hindi pamilyar. Pero habang binabasa niya, napansin niya ang isang pattern. Mga maliliit na halaga na paulit-ulit na ibinibigay sa mga hindi kilalang tao na may kasamang mga code. Elian, tingnan mo to, tawag niya. Lumapit si Elian. Anong meron? Ito na iyon. Ito ang unofficial na libro de kwenta. Dito nakatala ang lahat ng iligal na transaksyon nila, halos pabulong na sabi ni Sela. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang ebidensyang magpapalaya kay Mang Jose. Rerepasuhin niya ang lahat ng ito pagbalik sa opisina. Isasara na sana niya ang logbook nang may isang papel na nakasingit sa dulo ang nahulog. Isa itong lumang piraso ng papel na ninilaw na sa katagalan. Pinulot niya ito. Isa itong internal memo. Isang request for payment. Binasa niya ang nakasulat, payment for problem solving regarding the land acquisition in. At pagkatapos, isang pangalan. Isang pangalang pamilyar.
Isang pangalang nagpabagsak sa kanyang sikmura at nagpatigil sa kanyang paghinga. Investigative journalist, intern, Leo Vergara. Ang ngiti sa mukha ni Sela ay naglaho. Binitawan niya ang logbook. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ang mundo niya ay tila umikot. Ang multo mula sa kanyang bangungot ay hindi na lang isang alaala. Hawak niya ito ngayon sa kanyang mga kamay. Ang kaso ni Mang Jose at ang kaso mula sa kanyang nakaraan iisa lang pala. Ang lahat ng kagalakan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakabibinging takot at pagkakasala. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan, ang pagkakamaling pilit niyang ibinaon bumalik ito para singilin siya. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, narinig niya ang boses ni Elian, puno ng sigla at pag-asa. Lumapit ito sa kanya, hindi pa napapansin ang pagbabago sa kanyang mukha. May good news ka ba para sa akin, boss? Tanong nito, may kasamang isang matamis na ngiti, dala ang 2 bote ng malamig na tubig. Itinaas ni Sela ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Elian, ang kanyang bodyguard, ang kanyang tagapagligtas, ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Hawak niya sa nanginginig niyang kamay ang pangalan ng lalaking may kaparehong apelyido. Vergara. Hindi. Hindi maaari. Nabitawan niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang lahat ng ito ang paglapit ni Elian sa kanya hindi kaya. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay titigan si Elian, habang ang katotohanan, isang brutal at masakit na katotohanan, ay unti-unting sumisira sa puso niya. Nakita ni Elian ang pagbabago sa mukha ni Sela. Sa isang iglap, ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, gulat, takot, at tila hindi makapaniwala. Nakita niya kung paano nito nabitawan ang lumang papel, at kung paano ito napatingin sa kanya, na para bang ngayon lang siya nakita. Sela, ayos ka lang, tanong niya, na wala ang ngiti sa kanyang labi. Lumapit siya, pero umatras ito ng isang hakbang. Ang maliit na kilos na iyon ay tila isang sampal kay Elian. Ang pag-atras na iyon ay nagtayo muli ng pader sa pagitan nila, isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Okay lang ako, sabi ni Sela, ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Pinulot nito ang papel mula sa sahig at mabilis na itinago sa folder. Umuwi na tayo. Marami pa akong kailangang gawin. Hindi na niya ito tinignan. Nauna na itong naglakad palabas ng bodega, iniwan si Elian na nakatayo roon, gulong-gulo ang isip. Anong nangyari? Anong nakita niya sa papel na iyon? Sa mga sumunod na araw, bumalik ang key ice cream. Naging mas malamig pa si Sela kaysa noong una silang magkita. Hindi na siya nito kinakausap maliban kung may kinalaman sa trabaho. Nagkukulong ito sa opisina at kung magkakasama man sila sa sasakyan, laging nakataas ang divider. Nasasaktan si Elian. Higit pa sa inaakala niyang posible. Ang koneksyon na dahan-dahan nilang binuo ay bigla na lang pinutol ni Sela nang walang anumang paliwanag. Ang bawat malamig na tingin, ang bawat maikling sagot, ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pagkatapos ihatid si Sela sa kondo nito, hindi siya umalis. Sumunod siya pagpasok nito sa unit. Sela, mag-usap tayo, sabi niya, isinara ang pinto sa likuran niya. Wala tayong dapat pag-usapan, Dinby Vergara. Umuwi ka na, sagot ni Sela, hindi lumilingon, abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang bag. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema, giit ni Elian, lumapit siya at humarang sa daraanan nito. Anong nangyari doon sa bodega? Anong nakita mo? Bakit ka biglang nagbago? Hinarap siya ni Sela at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Sakit na pilit nitong tinatago sa likod ng galit. Gusto mong malaman kung anong problema, sigaw nito, ang boses ay nanginginig. Ang problema ay ang lahat ng ito. Ang kaso, ang pag-atake, si Vilena. At ikaw? Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Ako, Sela. Pwede mo akong pagkatiwalaan, halos pakiusap na sabi ni Elian. Tumawa si Sela, isang tawang walang saya. Talaga? Paano ako magtitiwala sa'yo kung wala akong alam tungkol sa'yo? Sino ka ba talaga, Elian? Hindi mo maiintindihan, iyon lang ang naisagot ni Elian, ang sarili niyang mga lihim ay tila sumasakal sa kanya.
Iyon na nga, sigaw ni Sela pabalik, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng kasong pwedeng mapunta sa akin, ito pa. Kung bakit kailangang bumalik ang isang pangalan na matagal ko nang gustong kalimutan. Natigilan si Elian. Anong pangalan? Nanginginig na kinuha ni Sela ang lumang papel mula sa kanyang bag at iwinasiwas ito sa harapan niya. Leo Vergara. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan, Elian? Pamilyar ba sa'yo ang apelidong yan? Sa sandaling iyon, alam ni Elian na tapos na. Tapos na ang pagpapanggap. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay tila bumagsak sa kanya. Ang sakit, ang galit, ang pagmamahal, lahat ay nagsama-sama sa isang nakakabinging katahimikan. Tinitigan niya si Sela, ang babaeng minahal niya sa kabila ng lahat. Ang babaeng konektado sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang boses niya ay basag at puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Naiintindihan ko, Sela, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang punyal. Naiintindihan ko dahil ang Leo Vergara na nasa papel na iyan. Napalunok siya, pinipigilan ang sarili niyang mga luha. Pamangkin ko siya. Nakita niya ang pagbagsak ng mundo ni Sela sa mga mata nito. Ang huling piraso ng pag-asa na kumakapit dito ay tuluyan ng gumuho. At sa pagbagsak niyon, isang bagay ang naging malinaw sa isip ni Sela, isang katotohanang mas masakit pa sa revelasyon ni Elian. Tinitigan niya si Elian, ang mukha nito ay puno ng sakit at hinanakit na ngayon niya lang nakita. At sa isang tinig na halos hindi marinig, inamin niya ang kasalanang matagal na niyang itinatago. May kasalanan ako sa kanya. Ang mga salitang binitawan ni Sela ay tila isinabit sa mabigat na hangin sa pagitan nila. May kasalanan ako sa kanya. Tinitigan siya ni Elian, ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno ng pagkalito at unti-unting lumalaking hinala. Ang sakit sa mukha nito ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elian, ang boses ay mababa at nagbabanta. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa bintana ay tila isang malungkot na musika para sa eksenang nagaganap sa loob ng kondo unit. Para kay Sela, ang ulan ay tila isang senyales. Oras na para harapin ang bagyo na siya mismo ang nagsimula. Ako di. Nagsimula si Sela, nanginginig ang boses. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa ako maging defense attorney. Isa akong piskal. Bata pa. Bago pa lang sa trabaho. Ang bawat salita ay tila isang bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ay bumalik, ang pressure mula sa kanyang mga superior, ang tambak na kaso sa kanyang lamesa, ang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili. May isang kaso na napunta sa akin. Isang hit and run, ang biktima si Leo Vergara. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elian. Ang pagkalito ay naging pagkaunawa. At ang pagkaunawa ay naging isang malamig na galit. Ikaw, Lee. Bulong ni Elian. Ikaw ang piskal sa kaso niya. Tumango si Sela, hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga ito ay dumaloy sa kanyang pisngi, kasabay ng ulan sa labas. Sinabi mo sa akin noon na hindi iyon aksidente. Sinabi mong may iniimbestigahan siya. Pero hindi ako nakinig. Ang ebidensya sabi ng pulis, aksidente lang. Napakaraming kaso gusto ko na lang matapos. Ang sabi ko sa sarili ko, isa lang iyong aksidente. At pinirmahan ko. Ipinasara ko ang kaso niya. Ang pag-amin ay tapos na. Ang lahat ng bigat ay naalis na sa kanyang dibdib, pero ang naiwan ay isang malaking butas. Isang butas na puno ng pagsisisi at kahihiyan. Tinitigan siya ni Elian. Walang emosyon ang makikita sa mukha nito. Isang blankong maskara na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o galit. Kaya pala, sabi ni Elian, ang boses ay walang buhay. Kaya pala pamilyar ang pangalan mo noong una tayong magkita sa ahensya. Sinadya kong mapunta sa'yo. Sinadya kong maging bodyguard mo. Dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Gusto kong malaman kung bakit ganoon na lang kabilis isinara ang kaso ng pamangkin ko. Ang bawat salita ni Elian ay isang suntok sa sikmura ni Sela. Lahat ng ito. Ang mga ngiti. Ang mga biro. Ang pag-aalaga.
Ang pagliligtas sa kanyang buhay. Lahat ay kasama sa isang plano. Lahat ay isang kasinungalingan. Pinagkatiwalaan kita, Sela, patuloy ni Elian at sa wakas, nabasag ang kanyang boses. Ang sakit na pilit niyang tinatago ay lumabas na. Nagsimula sa plano pero totoo ang naramdaman ko. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Umiling si Elian, tila kinukumbinsi ang sarili. Pero ang babaeng minahal ko hindi pala totoo. Isa lang siyang bahagi ng sistema na pumatay sa pag-asa ng pamilya ko. Elian, patawarin mo ako. Pakiusap ni Sela, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Patawad, tumawa si Elian, isang tawang puno ng pait. Paano kita patatawarin kung ikaw mismo ang nagsara ng pinto para sa hustisya? Dahil sa'yo, namatay si Leon na ang tingin ng lahat ay biktima lang ng isang aksidente. Dahil sa'yo, ilang taon kaming nagdusa. Tumalikod si Elian at naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang niya palayo ay tila 1 milya ang distansya na nabubuo sa pagitan nila. Elian, saan ka pupunta? Humahagulgol na tanong ni Sela. Huminto ito sa tapat ng pinto pero hindi ito lumingon. Lalayo sa'yo. Lalayo sa lahat ng kasinungalingan mo. Binuksan nito ang pinto at lumabas sa rumaragasang ulan, hindi na lumingon pa. Sinubukan ni Sela na habulin ito, naisigaw ang pangalan nito, pero ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Napaluhod na lang siya, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Lahat ay nawala. Ang lalaking minahal niya. Ang tiwalang sinira niya. Ang pag-asang nagsimulang mabuo sa puso niya. Lahat ay inanod ng ulan, inanod ng mga kasalanan ng nakaraan. Naiwan siyang mag-isa sa tahimik at madilim na apartment, yakap-yakap ang sarili. Basang-basa sa luha, basang-basa sa pagsisisi. Sa gitna ng kanyang pagtangis, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig na sinagot niya ito. Walang nagsalita sa simula, tanging isang tunog lang ng paghinga. Pagkatapos, isang boses na binago ng teknolohiya, isang boses na malamig at walang kaluluwa, ang nagsalita. Attorney Alcantara, umalis ka na sa kaso kung gusto mo pang mabuhay. Alam na namin na mag-isa ka na lang. At pagkatapos, ibinaba ang tawag. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ngayon, hindi lang puso niya ang nasa panganib. Pati na rin ang buhay niya. At wala na si Elian para protektahan siya. Mag-isa na lang talaga siya. Nakatulala si Sela sa sahig kung saan nahulog ang kanyang cellphone. Ang banta mula sa kabilang linya ay umalingaw pa rin sa kanyang tainga, mas malakas pa kaysa sa humihinang tunog ng ulan sa labas. Alam na namin na mag-isa ka na lang. Mag-isa. Ang salitang iyon ay tumago sa kanyang puso na parang isang malamig na patalim. Iniwan siya ni Elian. Ang kasalanan niya ang nagtaboy dito. At ngayon, dahil sa pagiging mag-isa niya, naging mas madali na siyang puntiryahin ng mga kaaway niya. Napayuko siya, at ang mga luha na akala niya ay naubos na ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng sakit at pagsisisi. May kasama na itong galit. Galit sa sarili. Galit kay Ricardo Villena. Galit sa kawalang katarungan. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa mesang pinagpatungan niya ng mga dokumento mula sa bodega. Nandoon pa rin ang folder. Nanginginig na binuksan niya ito at tinitigan ang lumang papel na naglalaman ng pangalan ni Leo. Isang butil ng luha ang pumatak sa pangalang Leo Vergara, bahagyang nagpamansa sa lumang tinta. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako, Leo. At sa pagbigkas ng mga salitang iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang pagsuko ngayon ay hindi lang pagkatalo para sa kanya. Ang pagsuko ngayon ay isa pang pagtraidor kay Leo. Ang pagtalikod sa kaso ni Mang Jose ay pagtalikod din sa huling pagkakataon na maitama ang isang pagkakamaling sumira sa buhay ng napakaraming tao. Hindi. Hindi siya papayag. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod niya ay nanghihina pa, pero may bago ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naglakad siya papunta sa salamin sa kanyang kwarto. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Magulo ang buhok, namumugto ang mga mata, at basang-basa ng luha ang mukha. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kislap. Isang pamilyar na kislap na matagal niyang hindi nakita. Pinunasan niya ang kanyang mga luha,
hindi na marahan kundi may diin. Itinuwid niya ang kanyang likod. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon ng diretso sa mata. Ang T-Ice Queen ay nagbalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para protektahan ang sarili niyang ego. Sa pagkakataong ito, lalaban siya para sa katarungan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa sahig at hinanap ang numero ni Mang Jose. Attorney, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng matanda. Okay lang ako, Mang Jose, matatag na sagot ni Sela. Ikinagulat niya mismo ang sarili niyang boses. At magiging okay din po kayo. May plano po ako. Mapanganib pero ito na lang ang paraan natin. Ipinlano niya ang lahat sa kanyang isipan. Isang desperadong hakbang. Isang sugal. Tatawagan niya ang abogado ni Vilena. Sasabihin niyang gusto na niyang makipag-areglo. Magpapanggap siyang natatakot at gusto nang tapusin ang lahat. Makikipagkita siya kay Vilena mismo, at sa pagkikitang iyon, kailangan niyang makuha ang pag-amin nito. Kahit isang salita lang na mag-ugnay dito sa pagkamatay ni Leo. Pagkatapos ng tawag, nagpalit siya ng damit. Isang simpleng itim na blazer at pantalon. Ang kanyang uniforme. Ang kanyang baluti. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang folder na naglalaman ng ebidensya. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang unit, alam niyang isa itong bitag. Alam niyang sinusubukan siya ng kaaway. Pero sa halip na umatras, sasalubungin niya ito. Sa loob ng sasakyan, bago niya ito paandarin, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pangalan ni Elian sa kanyang contacts. Alam niyang galit ito. Alam niyang sinaktan niya ito ng lubos. Pero kailangan niyang gawin ito. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Ano man ang mangyari, patawarin mo ako. Para ito kay Leo. Pinindot niya ang send. Hindi na siya umasa na magre-reply ito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinatay ang kanyang cellphone. Walang nang makakakontak sa kanya. Walang nang atrasan. Pinaandar niya ang makina at humarurot sa madilim at tahimik na kalsada ng gabi, patungo sa isang lugar kung saan naghihintay ang panganib. Patungo sa kanyang huling pagtutuos. Nasa isang maingay na bar si Elian, sa isang sulok kung saan madilim. Ang baso ng alak sa kanyang harapan ay pangatlo na niya, pero hindi siya nalalasing. Sa halip, lalo lang tumitindi ang sakit at galit na nararamdaman niya. Ang bawat salita ni Sela ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ipinasara ko ang kaso niya. Napapikit siya ng mariin. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa kanyang puso, ay ang mismong taong naging hadlang sa katarungang matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Pero sa kabila ng galit, may isa pang damdamin na hindi niya maalis, pag-aalala. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Sela noong inatake sila. Naalala niya ang panginginig ng mga kamay nito habang ginagamot ang kanyang sugat. Naalala niya ang paraan nito ng paglagay ng kumot sa kanya, isang kilos na puno ng pag-iingat. Minahal kita, sabi niya kay Sela kanina. At ang masakit na katotohanan ay, sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang gallery, at tinitigan ang iisang litrato na kinunan niya nang hindi nito alam. Si Sela, natutulog sa sofa sa opisina nito, ang mukha ay payapa, walang bakas ng pagiging ice queen. Isang babaeng pagod pero hindi sumusuko. Sino ang niloloko mo, Elian? Tanong niya sa sarili. Kahit anong galit mo, hindi mo kayang tiisin na mapahamak siya. Alam niya ang tungkol sa banta. Narinig niya ang tawag na iyon. Hindi niya sinasadyang marinig. Pagkaalis niya sa unit ni Sela, sa halip na tuluyang lumayo, nagtago siya sa isang sulok ng hallway, gulong-gulo pa rin ang isip. At narinig niya ang mahinang tunog ng cellphone ni Sela. At dahil sa kanyang training, narinig niya ang bawat salita mula sa kabilang linya. Alam na namin na mag-isa ka na lang. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya na umalis ng tuluyan. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumayo para hindi niya ito balikan at yakapin. Kailangan niyang palakasin ang galit sa puso niya para matabunan ang pag-aalala. Pero nabigo siya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Sela. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas.
Nanginginig na binuksan niya ito. Ano man ang mangyari, patawarin mo ako. Para ito kay Leo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit. Nawala ang lahat ng sakit. Ang naiwan ay purong takot. Isang nakakaparalisang takot. Para kay Leo. Alam niya kung anong ibig sabihin noon. Gagawa si Sela ng isang bagay na mapanganib. Isang bagay na tanga. Isang bagay na mag-isa. Tinawagan niya ito. Hindi makontak. Pinatay nito ang cellphone. Hindi sigaw ni Elian na pasuntok siya sa lamesa. Napatingin sa kanya ang ilang mga tao sa bar, pero wala siyang pakialam. Mabilis niyang inilabas ang wallet niya. Mula sa isang lihim na bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay na kasing laki ng butil ng bigas. Isang micro-tracker. Inilagay niya ito sa bag ni Sela ilang araw na ang nakalipas, noong nagsimula siyang makaramdam na lumalala ang panganib. Isang bagay na hindi niya sinabi dito. Isang huling safety measure. Gamit ang isang API sa kanyang cellphone, sinubukan niyang hanapin ang signal. Lumabas ang isang tuldok sa mapa. Kumikilos. Papalayo sa syudad. Papunta sa isang lugar na halos walang kabahayan. Isang warehouse district. Tumayo si Elian, inihagis ang ilang piraso ng pera sa lamesa, at tumakbo palabas ng bar. Ang pag-aalala para kay Sela ay mas matindi na ngayon kaysa sa galit niya. Ang pag-ibig niya para dito ay mas malakas kaysa sa sakit na idinulot nito. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo, ang tanging pag-aari na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Pinaandar niya ito at ang ugong ng makina ay sumabay sa dagundong ng kanyang dibdib. Pinasibad niya ito sa madilim na kalsada, hinahawi ang hangin, hinahabol ang oras. Sela, hintayin mo ako, sigaw niya sa hangin kahit alam niyang walang makakarinig. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Hintayin mo ako. Ang hustisya para kay Leo ay mahalaga. Pero ang buhay ni Sela mas mahalaga pa pala. At kung may mangyaring masama dito, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ang bodega ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa naunang pinuntahan nila ni Elian. Isang ilaw lang ang nakabukas sa gitna, nag-iiwan ng mahahabang at nakakatakot na anino sa bawat sulok. Pagpasok pa lang ni Sela, naramdaman na niya ang lamig. Hindi lamig mula sa hangin, kundi lamig mula sa panganib. Sa gitna ng bodega, nakaupo sa isang silya si Ricardo Villena, kalmado, na para bang naghihintay lang siya sa isang business meeting. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaki, ang mga mukha ay pamilyar, sila ang ilan sa mga umatake sa kanila ni Elian. Attorney Alcantara, bati ni Villena, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. I'm glad you came. I knew you were a smart woman. Naglakad si Sela palapit, bawat hakbang ay may bigat. Itinago niya ang takot sa likod ng isang malamig na ekspresyon. Gusto ko nang tapusin to, Jimmy Villena. Sabihin mo ang presyo mo. Tumawa si Villena. Lahat ng tao may presyo. Mabuti at alam mo yan. Itinuro niya ang isang briefcase na nasa tabi niya. That contains 5 million pesos. Sapat na siguro yan para makalimutan mo ang kaso ni Mang Jose at lahat ng nakita mo sa mga lumang papel. Tinitigan ni Sela ang briefcase. Pagkatapos ay tinitigan niya si Villena. Hindi lang si Mang Jose ang problema dito. May isa pa tayong kailangang pag-usapan. Nawala ang ngiti ni Villena. At ano iyon? Si Leo Vergara, sabi ni Sela, ang bawat salita ay may diin. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Villena. Isang kislap ng gulat na mabilis ding nawala. Sino yan? Don't know anyone by that name, sagot ni Villena. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Sela. Isang batang journalist na masyadong maraming nalaman tungkol sa mga illegal na land grabbing mo. Isang batang pinatahimik mo dahil akala mo walang maghahanap sa kanya. Tumayo si Villena, ang pagiging kalmado ay napalitan na ng inis. Masyado kang maraming sinasabi, attorney. You should just taken the money. Kaya mo ba siya pinatay? Dahil sa ilang piraso ng lupa, patuloy ni Sela, sinusubukan niyang galitin ito. Kailangan niya ng pag-amin. Kahit isa lang. Doon na napuno si Villena. Hindi ko siya pinatay. Tinuruan ko lang siya ng leksyon.
Ang mga batang katulad niya, na walang ginawa kundi makialam sa buhay ng may buhay, kailangang matuto. Isang aksidente lang ang kailangan para manahimik sila habang buhay. Iyon na. Iyon na ang kailangan ni Sela. Kahit hindi direktang pag-amin, sapat na iyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa, kung saan nakatago ang kanyang cellphone, nakaset sa voice record. Umiti si Sela, isang iting mapait. Salamat, Jim Villena. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Napansin ni Villena ang ngiti ni Sela. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. At doon niya naintindihan. You're recording this. Sa isang senyas niya, mabilis na kumilos ang dalawang lalaki sa likod niya. Ngunit bago pa sila makalapit kay Sela, isang malakas na kalabog ang yumanig sa malaking metal na pinto ng bodega. Bumukas ang pinto. At mula sa dilim, lumabas si Elian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang mga mata ay nakatutok kay Villena. Hindi niya tinignan si Sela. Villena, sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa buong bodega. Panahon na para magbayad ka. Nagsimula ang gulo. Habang sinusugod ni Elian ang dalawang tauhan ni Villena, si Villena naman ay nagmamadaling kinuha ang briefcase at sinubukang tumakas. Ngunit hinarangan siya ni Sela. Saan ka pupunta? Matapang na tanong ni Sela. Sa galit, hinampas ni Villena ang briefcase kay Sela, tumama ito sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit at natumba. Kinuha ni Villena ang pagkakataon para tumakbo. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malakas na suntok mula kay Elian ang sumalubong sa kanya, na nagpatumba sa kanya sa sahig. Mabilis na tinalo ni Elian ang dalawang tauhan. Isa-isa silang bumagsak na walang malay. Ang natira na lang na nakatayo ay silang tatlo. Dahan-dahang bumangon si Sela, hawak ang masakit niyang balikat. Dinampot ni Villena ang isang tubo mula sa sahig at sinugod si Elian. Ngunit si Elian, na puno ng galit at adrenaline, ay sinalag ang atake at sa isang mabilis na kilos, napilipit niya ang braso ni Villena at naagaw ang tubo. Itinutok ni Elian ang tubo sa liig ni Villena. Ito para kay Leo, sabi niya, ang boses ay puno ng paghihiganti. Elian, huwag, sigaw ni Sela. Hindi ganito. Hustisya, hindi paghihiganti. Nag-alinlangan si Elian. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Villena at ang pakiusap sa mga mata ni Sela. Ang galit sa kanyang puso ay nakikipaglaban sa mga salita ni Sela. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng bodega. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis na ang pumasok, ang mga baril ay nakatutok sa kanila. Bago pa man siya pumunta doon, tumawag na pala si Elian para humingi ng backup. Binitawan ni Elian ang tubo. Tinitigan niya si Villena na ngayon ay pinupusasan na ng mga pulis. Dinampot ni Sela ang kanyang cellphone mula sa sahig at ibinigay ito sa hepe ng mga pulis. Narito po ang pag-amin niya, sabi niya. Tapos na. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga pulis na kumukuha ng testimonya, ng mga tauhan ni Villena na dinadampot, iisa lang ang nakikita ni Sela. Si Elian. Nakatayo ito sa gitna ng bodega, nakatingin sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito. Ang naroon na lang ay pagod, lungkot, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa kaguluhan sa paligid. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinila siya nito palapit at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pag-aalala, ng pasasalamat, at ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Naramdaman ni Sela ang pagtulo muli ng kanyang mga luha, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang init at kaligtasan na dulot ng yakap nito. Tapos na, bulong ni Elian sa kanyang buhok. Tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng kaso ni Ricardo Villena ay unti-unting humupa. Nahatulan ito hindi lang para sa mga krimeng pang-ekonomiya, kundi para na rin sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ni Leo Vergara. Naging malinis ang pangalan ni Mang Jose. Ang hustisya, kahit natagalan, ay nakamit din. Isang maaliwalas na hapon, dinala ni Elian si Sela sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan. Isang tahimik na sementeryo sa probinsya.
Naglakad sila sa pagitan ng mga puntod hanggang sa marating nila ang isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Leo Vergara. May dalang isang puting bulaklak si Sela. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilagay ito sa ibabaw ng lapida. Tinitigan niya ang pangalan. Wala na ang takot. Wala na ang pagkakasala. Ang naiwan na lang ay isang malalim na lungkot at paggalang. Patawad, Leo, bulong niya. Sana, kung nasaan ka man, payapa ka na. Nakatayo lang sa likod niya si Elian, tahimik na nagmamasid. Nang tumayo si Sela, naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod, isang magaan na suporta. Hindi na sila nagsalita pa. Umalis sila sa sementeryo na may bagong kapayapaan sa kanilang mga puso. Dinala siya ni Elian sa isang burol na may tanawin ng buong syudad. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Ngayon, ito ay komportable. Isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Pinapatawad mo na ba ako? Biglang tanong ni Sela, binasag ang katahimikan. Tumingin sa kanya si Elian, ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Matagal na kitang pinatawad, Sela. Mula pa noong sandaling natakot ako na baka mawala ka. Huminga ito ng malalim. Ang kailangan mo lang gawin ay patawarin ang sarili mo. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Sela, pero mabilis niya itong pinunasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Elian, kinuha ang kanyang kamay at hinalikan ito. Ang kilos ay simple lang pero puno ng kahulugan. Sela, sabi nito, seryoso ang boses. Hindi na ako ang bodyguard mo. Naramdaman ni Sela ang bahagyang kaba. Pero nagpatuloy si Elian. Gusto kong maging asawa mo. Natigilan si Sela. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Walang sing-sing. Walang pagluhod. Tanging dalawang tao lang na nakaupo sa damuhan na maihawak na nakaraan at isang posibleng hinaharap. Gusto kong protektahan ka, hindi dahil trabaho ko, kundi dahil mahal kita, patuloy ni Elian. Hahayaan mo ba akong protektahan ang puso mo habang buhay? Sa halip na sumagot, ngumiti si Sela, isang tunay at masayang ngiti na ngayon lang nakita ni Elian. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at tumango. Sagot niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Papayag ako. Ang kanilang kasal ay simple lang. Isang maliit na seremonya sa isang hardin na dinaluhan lang ng mga taong tunay na malapit sa kanila, si Atty. David, si Mang Jose at ang pamilya nito, at ang mga magulang ni Elian na masayang tinanggap si Sela. Habang suot ni Sela ang kanyang puting bestida, hindi na siya ang key ice queen. Isa na siyang babaeng natutong magpatawad, magtiwala at magmahal muli. Habang nakatayo sila sa altar, bumulong si Elian sa kanyang tainga. I love you, Yuvay Attorney. Lumingon si Sela sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Hinawakan niya ang pisngi nito at bumulong pabalik. I love you too, Jivay Bodyguard. At sa kanilang paghalik, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan, pinatatag ng pagpapatawad, at pinangakuan ng isang pag-ibig na handang magprotekta, hindi lang mula sa panganib ng mundo, kundi mula sa mga anino sa loob ng kanilang mga puso. Habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Sela at Elian. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa nakakainis na simula, sa mga nakakakilig na sandali, hanggang sa masalimuot at masasakit na revelasyon, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating na ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling mga pader na itinayo natin mula sa takot, sakit, at mga pagkakamali ng nakaraan. Minsan, kasing tigas ito ng pader ni Sela, at minsan naman, kasing tago ng maskara ni Elian. Ngunit ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng taong magliligtas sa atin mula sa panganib sa labas, kundi sa paghahanap ng taong maisapat na tapang na tulungan tayong gibain ang mga pader sa loob ng ating mga puso. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa pagpapatawad sa iba, kundi sa mas mahirap na hamon ng pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay, at may mga taong darating para maging bodyguard,
hindi lang ng ating buhay, kundi ng ating kaluluwa. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa pag-iibigan ni Sela at Elian. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento. Nais naming marinig ang inyong mga puso.